pag-uusapan natin ang Constitutional Convention o CONCON. Din, ano po ba ang nangyayari sa Constitutional Convention? Ano ang mga proseso nito at ano ang lawak ng mga batas na pwede niyang baguhin? Oo, yan. Malawak talaga yan. Constitutional Convention, talagang binubuksan mo na dyan ang buong saligang batas para hindi lang amyendahan, kundi i-revise. Total overhaul, total revision. Pero ano ba ang CONCON? Ang CONCON ay ang paggugrupo o pagboboto ulit natin ng mga tao o kinatawan natin sa ating mga distrito para nga sila ang kapulungan na magbubuo o magre-revise ng ating constitution. Hindi ito yung mga nakikita natin sa Kongreso, yung mga senador, yung mga congressman, congresswoman ngayon. Hindi sila ito. Ito ay hiwalay na kapulungan na bobotohin ulit natin sapagkat dineklara o tinawag ulit ng Kongreso sa pamamagitan ng boto nila ng 2/3 votes, nagpatawag sila ng Constitutional Convention. So magkakaroon po ulit tayo ng eleksyon para pumili ng mga leader natin na sasali sa CONCON? Oo, tama ka doon, Grace. Magkakaroon ulit tayo ng eleksyon. Kaya kung matutuloy ang eleksyon na yan, may eleksyon tayo nung nakaraan na May 9, magkakaroon na naman ng eleksyon ng SK, Sangguniang Kabataan sa October 31, at kung matuloy yan, magkakaroon ulit tayo ng pangatlong eleksyon. Siguro, balita ko kung matuloy yan, mga bandang Enero yan. O Enero, Pebrero, bata talaga magkakaroon ulit tayo ng botohan. Attorney, sabi nyo talagang bubuksan ang buong saligang batas natin. Ang dami noon. Di ba, Attorney? So, paano po amyendahan lahat ng mga nakasaad sa ating batas? Katulad ng naalala ko ngayon na na-discuss natin before, yung duelo. Dahil 1930 something pa ang batas na ito, kaya nung time na yon duelo ang in style, pero syempre ngayon hindi na totoo yon. Well, yun ang diwa ng ating pag-aamyenda. Pero yung duelo, ano yun? Nasa ordinary law yun. Mas mababa sa saligang batas. Itong saligang batas, ito ang be-all and end-all ng mga batas na kung tayo ay lumalabag dito, mga congressman, mga Supreme Court, mga presidente lumalabag sa saligang batas, ang kanilang kilos ay idedeklarang walang saysay. Kaya napakahalaga nito. Ano ang pwedeng balangkasin dyan? Forma ng gobyerno. Federalismo na nga. Yung limitasyon ng presidente o limitasyon ng ating mga lingkod bayan. Ano termino nila? Gagawin ba nilang 2 taon, 3 taon, 10 taon? Depende sa kanila yan. Baka mabuksang ulit yan. At halimbawa rin yung mga commission natin, yung iba't iba. Baka mawala na ang iba't ibang mga commission dyan, isasanib na lang sila sa isa. Pagduduktong-dukin, ang dahil nating commission ngayon Commission on Audit, Commission on Election, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service. So, ang dahil dyan. Pwede talagang i-overhaul ang ating gobyerno. I see. Ayan. Posible po bang mabaliktad ang desisyon na baguhin ang Constitution kung sakali, for example, na naaprubahan itong mga amyendahan natin through CONCON? Pero sabihin natin yung judiciary natin. Sabi, no, this is unlawful. Hindi namin aaprubahan ang CONCON na ito. Pwede po bang mangyari yun? Okay. Ang operative word mo dyan, unlawful. Magiging unlawful lang yan kung labag yan sa pang-aamyenda o pagre-rebisa na nakalagay sa ating saligang batas. Pero yung mismong wisdom, yung kahalagahan, yung karisonable o yung kapanahunan ng pag-aamyenda o pagre-revise na dinesisyonan ng Congress, hindi makikwestiyon yan ng Korte Suprema. Hindi pwedeng sabihin ng Korte Suprema, mali ang desisyon nyo para i-amyenda. Wala. Out doon ng Korte Suprema. Ang makikwestiyon lang sa taas ng Korte Suprema kung lumabag sa pamamaraan ng pag-aamyenda. Halimbawa, sinabi sa ating konstitusyon na dapat magplebisito. Lahat ng mga namumungkahi ng Constitutional Convention o kaya ng Constituent Assembly yan, ibibigay mo rin sa mga tao para magkaroon ng referendum. Halimbawa, sabi ng Kongreso, wala ng referendum.
Basta't pinayagan na lang namin, ayos na. Iyan ang pwedeng questionin sa Supreme Court kasi lumalabag yan sa saligang batas. So kung ang CONCON ay talagang para amyendahan ang mother of our laws, Yan. may mga paraan po ba para maamyendahan ang Constitution and even the regular laws na hindi dumaan ng CONCON? Oh, totoo yan. Tama ka doon. Sa ating saligang batas, may 3 pamamaraan para baguhin ang ating konstitusyon. Una na nga, yung Constitutional Convention. Iyan nga yung tatawag ng separate na kapulungan. Ang pangalawa, yung tinatawag na Constituent Assembly. Iyan, yung ating mga senador, yung ating mga congressman, babaguhin nila ang anyo nila, sila na mismo ang mag-aamyenda ng ating konstitusyon. Pero medyo delikado yan. At ang pangatlo, yung tinatawag na People's Initiative. Kung sakasakali, 12% ng ating registered voters at 3% sa bawat distrito ng Pilipinas nagmungkahi na revisionin o amyenda ng Constitution, pwede na yon. So iyon, walang parte doon, ang Congress o ang Senado. So, sa People's Initiative tsaka Constitutional Convention natin, kailangan magkaroon ng botohan. Yes. Pero kung Constituent Assembly, Yes. hindi na po. Oh, Kasi senador natin, mga congressman natin ang maboto. Oo, sila na mismo. Sasabihin nila, okay, tayo, mag-joint session tayo. At bakit delikado po ito, attorney? Baka, yun na nga, baka self-interest na naman yan. Ibig sabihin, baka yung 3 taon nilang termino, pahabain nila ng 5 taon o 10 taon. Diyan napapasok yung yung selfish motivation ng mga paamanhin nyo, mga selfish interest ng mga politiko. Ayan. Attorney, may nabago po ba sa paraan ng pag-amyenda ng Constitution natin? From the 3 means of amending, may nabago po ba? Or CONCON talaga ang tried and proven way natin para amyendahan ng Constitution? Tried and proven yan. Pero ang nabago sa ating Constitution ngayon, yung People's Initiative, bago yan sa atin. At saka yung pamamaraan ng referendum, siyempre through the ballot, yung referendum natin. Kasi alam mo, sa kasaysayan ng ating pag-aamyenda, meron tayong 4 na konstitusyon ngayon. Hindi, 3. 1935 Constitution, iyan walang referendum doon. Talagang pinirmahan lang yan ni President Roosevelt ng Amerika. Sinalpak lang sa atin yan. Pangalawa, yung ginawa ni Marcos, yung 1973 Constitution. Alam mo kung paano nag-referendum doon? May mga barangay referendum. Walang balota doon. Ininbitahan ang mga tao sa barangay at sinabi, sang-ayon ba kayo sa Constitution? Raise of hands yun. Pero may kwento doon. Pero walang Grace. bilangan? May bilangan, bibilangin. may bilangan Pero may naman. kwento doon. Ang tinanong daw, gusto nyo ba ng lechon? Nagtaasan ng kamay. Yun ang binilang. Well, totoo yun, ha? Totoo. May pagkatotoo yun. At siyempre, yung nakaraang 1987 Constitution na... After people power. After people power, balota yun. Referendum doon. I think 76% of the registered voters agreed. Doon sa raise your hand, 95% Daing gutom. Kaya nag-raise ng hand sila, 95%. Attorney, how fast do you think we can pass? Well, kung madaming debate, kasi yung nakaraang CONCON natin, nung araw ni Marcos, medyo tumagal yon. Yung araw naman ni Cory, medyo madali yon. So, depende sa pagkapreparado nila sa kanilang mga mungkahi. Hindi lang nahandoon yung nag-uumpisa pa lang, doon pa lang sila mag-uumpisa. Dapat may prepared na sila, may mga pros and cons na sila para madali-dali. Siguro, kung talagang tutuusin, kung didibdibin nila yan, wala pang 1 taon yan. Kasi si President Rodrigo Duterte mukha talagang gustong isulong ang federalismo. Do you think within his term of presidency, may mangyayari ito at may implement na sa ating bansa? Or is it too short of a time? O tama yung sinabi mo, Grace, 2 yugto yan. Mapahintulot through a referendum at ma-implement. Baka yung implementasyon ang humahaba-haba. Kasi biro mo, magbabago na ang mga electoral district. Magiging state. Magbabago na rin ang anyo ng mga iboboto. Magbabago na rin ang anyo ng gobyerno. Baka magbago na rin ang anyo ng botohan. Di ba? Kasi alam mo sa Amerika, yung federal system nila, collegiate It's not popular vote ang presidente. Meaning hindi yung boto lang ang bibilangin kung anong area ka nanalo. Oo, yes. Halimbawa, Texas, meron kang 4 na boto. Ganyan, ganun depende. Ito na ngayon, ang babalang kasi nila. Tignan natin kung papaano nilang huhugisin ang ating susunod na gobyerno. Maraming salamat, Attorney. Salamat, Attorney Grace.